Salamat din po sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa buhay ni Ma'am Benita. So, purihin ang araw na ito at sama-sama po tayong mag-aral ng salitang ito. So, kung titingnan po natin ang awit 71 verse 1 hanggang 24. So, maganda po itong mga salitang ito. So, ngayon po ang pamagat natin dito kung titingnan natin ay sabi nga panalangin ng isang matanda na. So, ibig sabihin ito ay panalangin ng isang matanda. So, yun, makikita po natin kung napakinggan natin ang binasa ni Ma'am Andrea magmula 1 to 24. So, makikita po natin dito na sa una, sabi po dito, ako ay sumilong. Ano ang ibig sabihin ng sumilong? Example ko lang po mga kapatid, kung umuulan, di ba po na wala tayong dalang payong. So, mayroon po tayong, sabi nga, yung mauulanan po tayo. Naghahanap po tayo ng mga lugar na tayo ay makasabi nga mga sumilong na hindi tayo mabubusan ng ulan. So ibig sabihin nito na talagang ito yung panalangin ng matandang tao na ito po ay sabi nga niya, ako ay sumilong. Walang iba po ditong anuhin natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung mababasa po natin ang verse 1 to 24. Sabi nga itong awit na ito ay naglalaman ng mga panalangin ng isang matandang tao. Makikita natin. At ano ang sinasabi po dito sa ating binasa ng ating kapatid sa verse 9. Ngayon ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako huwag mong iiwan. So yun po ang panalangin ng isang taong matanda. So tayo rin po minsan, yun din po ang mga hinihiling natin sa ating Panginoon na pagkalooban tayo ng kalusugan, kalakasan, at sabi nga ng mga pangangatawan natin dahil tayo ay tumatanda na. Pero sa buhay bilang mga Kristiyano, hindi naman talaga tayo totally tumatanda. Yung mga edad ng mga mananampalataya, ang dumadagdag lang yung edad, pero yung mga mukha natin ay talagang sabi nga mula pa noon hanggang ngayon, lalo pa tayong sabi nga yung parang hindi tayo makikitang matanda na yung mukha natin. So, yun po, makikita po natin ang mga mananampalataya. So, yun po ang kaibahan ng isang mga mananampalataya dahil tumataas lang yung edad pero sa mga mukha, sa kalusugan, kalakasan, talagang hindi natin makita na tumatanda tayo. So, yun po ang ano dito. Kaya ito po sabi nga na umaharap sa mga problema at pangangailangan ng tulong ng Diyos. Yan po yung mga tayo minsan, marami tayong mga pinagdadaanan, mga problema, yung mga pangangailangan sa araw-araw. Pero kung titingnan po natin, hindi naman po yan dahilan na para tayo ay ma-depress, para tayo ay ma-stress, para tayo ay panghinaan. Kundi mayroon tayong katulong dito na mas talagang ipoprovide tayo ng Diyos. Sabi nga, sa Diyos tayo lumapit. Dahil upang iligtas siya mula sa kanyang mga kaaway at mga kapit. Kung makita po natin dito sa verse 1 hanggang to, sabi nga, sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Kaya po, na ito po yung panalangin ng isang matanda. Tulad din po natin, isa din po ito sa inspiration ko, sabi nga yung karanasan na nung ako po ay nananalangin, sabi ko, ikaw ang Diyos kong makapangyarihan, ikaw ang Diyos kong
hindi mo ipapahiya ang iyong lingkod na napapatunayan po yun ng Panginoon. Dahil sabi nga dito dahil ito po ay sabi nga, wala tayong ibang pinagkakatiwalaan, wala tayong ibang sabi nga, yung pananalig natin ay nasa Kanya lang. Sa Kanya lang tayo nagtitiwala. At sabi po dito sa verse 2, tulungan mo po ako sapagkat ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko ay makinig. So ito po yung panalangin ng isang matandang tao. So dahil sabi nga niya na ilayo siya sa mga kaaway. So tayo rin po ang panalangin natin araw-araw, ilayo tayo sa mga pagkakasala. 'Di ba po, minsan nagkakasala din po tayo sa isip, sa salita at sa gawa. So yun din po ang ipinapanalangin ng bawat isa sa atin upang hindi tayo magkasala. Dahil dito sabi nga dito sa verse 18, matanda na at puti na ang aking buhok. Huwag akong iiwan ang samo ko sa iyo, O Diyos. Hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Yun po ang panalangin ng isang matandang tao. So ito po yung makikita po natin dito sa pinag-aaralan po natin. At ano pa ang sabi po dito, siya ay lumalakad sa mga daan ng Diyos mula pa pagkabata. Di ba po, mula pagkabata. Siya ay lumalakad na kasama niya ang Diyos. Katulad din po natin, minsan pag tayo po ay lumalabas, sabi nga, pag tayo ay lumalakad, lagi natin sinasabi na nandoon ang pag-iingat at gabay ng Panginoon. Hindi po yun mawawala sa atin. Pag lalabas tayo ng tahanan, nagpe-pray tayo na protection, guidance ng Panginoon. Lagi natin yan naiisip. So, yun po na yung, sabi nga, yun na yung kinasanayan ng bawat isa sa atin bilang tayo po ay mga mananampalataya. Dahil sabi po dito sa verse 5 hanggang 6, sabi po dito, Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Di ba po makikita po natin mula pa pagkabata. So, yung sabi nga dito, siya yung wala nang ibang pinagkatiwalaan kundi ang Panginoon. Dahil sabi po dito sa verse 6, sa simula at mula pa wala akong inaasahang. Sa akin ay mag-iingat kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. So napakaganda po ang mga salitang ito. Pag sabi nga, siya ay lumalakad sa mga daan ng Diyos mula pagkabata. Tayo rin po, mula nung makilala natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, sabi nga, siya na yung nagmamaniho ng ating mga buhay. Lagi natin kinukonsulta kung saan man tayo, sabi nga, magpunta o pumaroon, lagi natin pinagkakatiwala ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Dahil sabi nga dito sa 17, mula pa pagkabata ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, inahayag ang gawa mong kabutihan. Kaya po, mula nung makilala natin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas, tayo ay tinuturuan kung paano tayo lalakad sa mundong ito. Kung paano tayo makaiwas sa mga bagay na hindi ikinakabuti ng bawat isa sa atin. Dahil sabi nga, tayo ay tinuturuan na ng kanyang mga salita. So ito po yun.
At hindi ang tinutukoy po hindi na po tayo mga kapatid dito bata. Ibig sabihin, hindi na tayo, baby Christian, kundi tayo po ay mga matured Christian na po. Kaya yung mga kapatid. So, at ano pa ang sinabi po dito, at nakaranas ng mga pambihirang problema sa buhay. Dahil tayo mga kapatid, mga matured Christian na, 'pag meron tayong mga problema sa buhay, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Gamitin natin mangusap tayo sa Panginoon at sa pamamagitan ng ating pagsamo at pananalangin. Manalangin tayo kung paano tayo i-guide ng ating Panginoon. So, yun po ang sinasabi po dito. Makaranas man tayo ng kahirapan sa buhay, makaranas man tayo ng kabigatan sa buhay, mga sakit, walang iba tayong lalapitan sa buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil sabi po dito sa verse 20, parang panaginip ng ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. So, minsan sa buhay natin, pag mayroon tayong mga problema, huwag po natin kalilimutan na may Diyos tayong buhay at makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga, posible sa tao, pero sa Diyos walang imposible. Paniwalaan lang po natin. Kailangan yung specific, pag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, wag po natin bigyan ng pagdududa ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil dito pa lang sa hindi po yan panaginip na nananaginip tayo na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Hindi po yan isang panaginip. Totoo po yan. Nung isang araw, at mayroon din po akong ipinanalangin na sumasakit ang tiyan. Dinala na sa doktor. Ang resulta, wala. At na talagang marami nang ininom at humingi ng panalangin yung asawa. Sabi, pinuntahan ako dito sa bahay, sabi niya, pwede pong ipanalangin ng aking asawa. Kasi nga hindi na tumitigil ang sakit ng tiyan, hindi na nanghihina na po sa sakit ng tiyan. At bago pa siya manganak, at isang buwan pa lang. So, purihin ang Diyos, ngayon pinagaling na ng Panginoon. Bakit sabi dito, parang panaginip na ako'y nagising, pati anyo nila nalilimutan na rin. So malimutan na natin ang lahat, wag lang ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, siya po yung makapangyarihan. Lahat niya kaya gawin. Sabi nga, gayon pa man, napanatili niya ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yan lang po mga kapatid ang sekreto. Yung tayong mga matured Christian na talagang sabi nga manampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So yun po, sabi nga determinado is siyang mabuhay na natitinag, sabi nga bahagi ng kanyang buhay na may pagtitiwala at sabi po dito na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kabutihan sa kanyang buhay. So makikita po din natin ang may experience din po natin kung paano kabuti, kung paano makapangyarihan ang Diyos natin na pinagkakatiwalaan. So, yun po ang makikita po natin. At ano pa ang sinabi po dito? Kapag ako ay matanda na. Dito po yung makikita natin yung panalangin ng isang matanda. Sabi po dito, kapag ang lakas ay humihina at ang mga problema ng pagtanda ay mas maliwanag. Dapat nating alalahanin ang patnubay ng Diyos na nakalipas na mga araw at tumingin sa kanya bilang ating tagapagtaguyod para sa ating
mga huling araw ng buhay. Sa totoo lang po mga kapatid, ako po 'pag nananalangin, sabi ko, "Lord, hindi ko na hiniling na yung nakakita na po kayo yung mga matatanda na umaabot sila ng 100 plus na makikita natin yung may mga sinend sa Facebook, sobrang tanda na. Pero ako po, ang panalangin ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung ako ay kukunin mo, hindi na yung talagang sabi nga yung hindi na yung may mga matatanda ng hindi na nakakalakad, inaalagaan na sila. Pero yung panalangin ko po sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung ako kukunin mo yung sa pamamagitan na nagpe-preach po ako, yun ang lagi kong inihiling sa Panginoon. Yung katulad nung husband ko na talagang nag-pray siya nung nag-uusap kami noon. Ang prayer niya, pag ginawa siya ng Diyos, hindi yung pinapahirapan. Alam niyo po talagang nagkatotoo po yun. Dahil sabi nga, ang Diyos ay, sabi nga, tayo po ay papatnubayan ng Diyos. Sabi nga, yung anumang gusto natin, araw-araw, sabi nga, siya po yung tagapagtaguyod para sa mga huling araw po ng bawat isa sa atin. Siya lamang po ang nakakaalam, walang iba kundi ang ating Panginoon. At ano pa ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan? Sabi po dito, at sa oras ng kamatayan, kung kailan ang physical na lakas sabi nga dito, umuubos. Dapat nating malaman na hindi niya tayo pababayaan, kundi malapit na siya. Di ba po, malapit siya sa bawat isa sa atin. Dahil sabi po dito sa verse 12 to hanggang 18, kung babasahin natin yung binasa ni Ma'am Benita, sabi po dito sa verse 12 hanggang 18, sabi dito, ang mga masamay ito ang kagaya. Di na kinukulang ay naghahanap pa. Samantalang ako malinis ang palad, hindi nagkasala, lubos na nag-iingat. At aking natamoy kabiguang lahat. Diyos, sabi dito, Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap sa tuwing umaga't parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Verse 16 ang sabi po dito, kaya't sihikap kong ito'y saliksikin, mahirap, mahirap mang ito'y unawain. Gayunman sa templo doon ko'y natuklasan na ang masasama ay mapapahamak. Sa verse 18, ano ang sinabi po dito? Dinala mo sila, sabi po dito, ay mali pala, sorry po, yung nasa 73 na pala ako na nababasa ko, sorry po. So, makikita po natin, sabi po dito sa Panginoon at aking Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko, ako ngayon ay tulungan. Nawa silang naghahangad na ako ay salakayin. Lahat sila ay mawawasak at mabibigo ang layunin. Maging yaong mga taong tangi nais akong saktan. Mapahamak sanang lahat mag-aani ng kahihiyan. Pero ito tayo po, pag minsan may mga nananakit sa atin na mga kaaway o may mga taong naiinggit, pero hindi na natin ito ipinapanalangin sa kanila. Baguhin natin ang
ang panalangin sa kanila na sila ay makakilala sa Diyos o sabi nga sila ay baguhin ng Panginoon. Hindi na natin ipinapanalangin sila na sila ay magkaroon pa ng sila ay mapahamak. Kaya po tayo po iba na po yung strategy natin sa mga prayer. Pinapanalangin natin yung mga tao na sila ay tulungan, sila ay mabago, sila ay makakilala sa ating Panginoon. Hindi na yung ganti pa ang ating ipinapanalangin. At ano pa yung sabi po dito, ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri, purihin sa tuwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasalaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Hindi ko man malalaman kung paanong ito'y gawin. Sapagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla, katangian iyo lamang. Ang katangian ng Panginoon, kung makikita po natin, yun ang dapat po natin may apply bilang mga mananampalataya na 'di ba po tayo ay mga makasalanan, tayo ay pinatawad ng Panginoon. 'Di ba po yung ang katangian niya. So dapat yun po ang matutunan natin bilang mga mananampalataya dahil ito yung napakahalaga. Sabi nga na tayo ay forgiveness pag mayroong mga nagkakasala sa bawat isa sa atin. Di ba po, ipinapanalangin natin na sila ay mabago. Dahil ito po yung nais ng Panginoon. Dahil ito po yung sabi nga pinapaalala sa bawat isa sa atin habang sabi nga habang pinadala niya tayo ng sabi nga yung mga yung banal na espiritu ng Panginoon at presensya ng Panginoon. Dahil sabi po dito yung naalala po ninyo yung tungkol kay Lazaro, yung at ang mayaman na sabi nga namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin yung mayaman at inilibing. Di ba po yung kung mababasa natin yung mayaman at yung pulubi na si Lazaro, yung kanyang dila, yung sabi ng mayaman, iduldot mo ang iyong daliri sa aking mga labi dahil uhaw na yung mayaman. Pero ano ang sabi ni Lazaro? Hindi na niya magagawa yun. Di ba po? Kaya sabi nga, ito ay tinuturo sa atin sa yung bandang huli na dapat, sabi nga tama po yun yung tayo ang maging asin at ilaw ng sanglibutan ito. Di ba po yung wag natin gantihan ang mga gumagawa sa atin ng masama. Di ba po yung nais ng bawat isa sa atin. Dahil katulad ng sabi ng mayaman, inutusan niya si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang sabi ng mayaman, ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Di ba po? Pero ano ang sabi? Sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya na rito samantalang ikaw naman nagdurusa riyan. Di ba po? Kaya makikita natin yung pagmamalasakit sa ating kapwa katulad ng kwentong si Lazaro at yung mayaman. Dahil abang tayo dito sa mundong ito, yun ang nais ng Panginoon sa atin na mapanatili tayong kagaya ng ating Panginoon. Kung mayroong nagkakasala, sabi nga, hindi mahirap na mapatawad natin ang isang tao.
Kaya po minsan yun po ang naisin po ng bawat sa atin. So, pang-last po na pinag-aaralan po natin dito, sabi po dito, declare your power to the next generation. So, yung sabi nga na ipinahayag ang iyong kapangyarihan sa susunod na henerasyon. So, makikita natin dito sa verse 8 o 18, sabi po dito, matanda na, puti na ang aking buhok. Huwag akong iiwan ang samo ko sa iyo, O Diyos. So, sabi nga, habang hindi pa tayo matanda, sabi nga, matanda, hindi pa tayo matanda. Sabi nga, habang buhay pa, sabi nga, dito tayo sa lupa, hindi pa tayo kapiling ng Panginoon, wag po tayong magsasawa na ituro natin sa mga susunod na generation. Katulad sa isang pamilya, kaya po sa isang pamilya, sa mga sabi nga, kamag-anak, kapatid, sa physical, kailangan wag po tayong magsasawa na sila ay turuan natin patungkol sa espiritual na buhay. Kaya po mahirap katulad nung mayaman at si Lazaro. Nahihirapan na yung mayaman dahil siya po ay nasusunog na. Kaya po yung si Lazaro, nagtiis siya, pero nasa piling siya ng ating Panginoon. Sabi nga, naghihirap man tayo dito sa mundong ito na kapiling, sabi nga, hindi tayo humihiwalay sa ating paglilingkod o sa pananampalataya sa Panginoon, tayo na po yung blessed. Hindi po mahirap na mayroon tayong mga pinagdadaanan. Kung sa ano pansamantala lang po yan, hindi yan forever. Pero ang kinakailangan natin mga kapatid, na sikapin natin na tayo ay makasama sa piling ng ating Panginoon. Dahil sabi po dito, ang ating pag-asa at layunin sa buhay ay dapat na mapanatili sa Diyos. Kaya po, mapanatili tayo. Yun po ang purpose natin. Bakit tayo laging nandito sa gawain? Ang purpose natin dito ay para mapanatili tayo sa ating Panginoon. At ano pa, sabi dito, at sa kapuspusan ng kanyang espiritu. Dapat bawat sa atin, puspos tayo sa espiritong mula sa Diyos. Hindi tayo puspos na mula sa espiritu ng kadiliman, di ba po? At alam na po natin yan, puspos tayo sa sabi dito, sa banal na espiritu ng Panginoon. At ano pa, sabi po dito, upang ang kanyang kapangyarihan at kabutihan ay malinaw na maipakita sa ating buhay. Sa gayon, ang susunod na henerasyon ay mabibigyang inspirasyon na taimtim na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kaya po ito na po yun, yung alimbawa, tayo mga magulang, yung anak natin, sila na yung susunod na generation, sila na yung magpapatuloy dahil hindi tayo mananatili. Kailangan kung ano yung pagkaunawa natin. Sabi nga, kung paano tayo nagiging matured Christian, ganun din po sila. Dahil sila na po yung magiging, sabi nga, magbibigay ng inspirasyon at sila na yung magpapatuloy. At kung paano natin ipinakilala ang Panginoon, sila ganun din po. At ano ang sabi po dito sa Matthew 6 verse 33, ano ang sabi po dito, ngunit higit sa lahat ay mabigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya po yung tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Pag tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay success mga kapatid.
Kaya po ano po ito, dahil ito po ay, sabi nga napakahalaga sa bawat isa sa atin. Unahin po natin lagi ang presensya ng Panginoon. At ano pa ang sabi po dito sa pinag-aaralan natin, "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong, Juda at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Magpatuloy po tayo. Huwag po tayong magsasawa sa paggawa ng kabutihan. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So purihin ang mga salitang ito, tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, glorify your name, hallelujah, Jesus, worship you, Lord, hallelujah. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito, kung paano mo kami tinuturuan, kung paano mo kami ginagabayan, at kung paano mo kami, Panginoon, sinusubaybayan, Panginoon, sa aming mga pamumuhay sa araw-araw. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Tinataas ka namin ugad, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Magmula ngayon, Panginoon, ikaw na ang maghari sa aming mga puso at isipan at patuloy mo kaming gabayan araw-araw, Panginoon, at patuloy mo kaming proteksyonan sa araw-araw naming buhay, Panginoon. At lagi ka namin maalala kahit sa aming anumang mga ginagawa namin, lagi ka namin maalala sa aming mga puso at isipan, lalong-lalo sa gawa, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Ganon din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na narito, bawat pamilya na narito, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon. Pamilya ni Ma'am Annalyn, pamilya ni Ma'am Kili, pamilya ni Ma'am Benita, ni Brother Raymond, Ma'am Andrea, Sir Yolando, si Ma'am Billie Jean, si Sir Andrian, Sir Alejandro, maging si Sister Nina, maging si Malin, Panginoon, maging si Eliza, maging si Sir Samson, maging si Fred, maging si Pastor Rini, Panginoon. Lord, ikaw na, Panginoon, ang magpala sa bawat isa at patuloy mo, Panginoon, kami i-guide sa mga landas mo, layunin mo, Panginoon, sa bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat pamilya na nabanggit ko, Panginoon, at maging ang mga wala dito, maging ang kapwa lingkod ko, Panginoon, si Pastor Jess, maging si Pastor Nilo, si Pastora Ami, lahat ng mga kapatid namin na wala dito sa oras na ito, Lord, pagpalain mo din po sila, Panginoon, at maalala ka nila, Panginoon, sa mga oras na ito. Maging, Lord, ikaw na, Panginoon, siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan, magmula noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Maging, Lord, silyuhan mo po kami, Panginoon, ng banal mong dugo para walang makasalanta sa bawat pamilya ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sa lamang ang papuri, pasasalamat sa lamang sa tanging pangalan po na Jesus. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. So glory to God. Salamat po. God bless us all po. Back to Ma'am Andrea. God bless po.